Hello guys, welcome back to my channel, Maria the Explorer here. Let's let's I see magandang tanghali mga langga ko dyan. Let's eat. Miss ko na kasi yung simple foods lang. Filipino foods is yan. Pansit canton. This for me is my favorite simple foods. Totally I'm not eating too much in meat and either fish. I eat only, I think, twice a week. I like vegetables and simple foods only like this. And then I have a yogurt with mango. It's called mango lassi. So, sa ganap, maraming salamat sa mga sulit ko mga friends sa YT, sa Team Kabergs. Langga Paxdi, mega love shout out to you. And I am Lala, mega love shout out to you Bishi. Stay connected, even our like application and Facebook and syempre and our YT. So, sinashoutout ko rin ang aking my love and only teachers. Mommy Dardangal, other species, mega love shout out to you, my dar. Please be safe, girl. I love you always. And then my best friend forever, Mommy Brenda Archaga. Mommy Brenda Archaga, mega love shout out to you. My best friend forever. Thanks a lot sa gift mo sa birthday ko. I really appreciate that. I love you so much. And to my sister also, Regina Jans, mega love shout out to you. Leia Michelle Samalyang, mega love shout out to you. Lacey Olvin, mega love shout out to you. Ang aking best friend sa YT. And then Crystal Corpus, mega love shout out to you. At sa mga nagpapa-shoutout pa, Chiku the Vloggers. Nag-comment siya sa aking video na Ligo Challenge with Couscous Lemon. Thank you so much sa pag-appreciate mo. Yes, totoo yan na ang lemon. Nagpapaganda, nagpapakinis ng ating balat. At especially, nagpapatanggal ng ating body odor, especially sa ating kilikili dyan. So, sino pa ba? Marlene Galliano, mega love shout out to you. Sisi Marlene Galliano, mega love shout out to you. And Hannah and Mama Channel, mega love shout out to you. At ang aming butihing Daddy Joe PH. Sa pangalan ni Joe TV Official, mega love shout out to you. Stay connected. Evelyn Vlogs, mega love shout out to you, CC. Evelyn Vlogs, mega love shout out. Sa ulitin ko, Mami Brenda, hugot na ang kanyang email address and YT. My BFF, mega love shout out to you, Madam. Langga Paxdi, mega love shout out. Langga Paxdi, mega love shout out. And then Roth Dalida, tama ba po pronounce ko? Mega love shout out to you. Thank you so much sa pag-appreciate ko sa aking Ligo Challenge with Couscous Lemon. 3 days pa lang, naka 509 na ang aking
views. Maraming salamat. I really appreciate sa mga solid ko mga friends, viewers, subscribers. Mega love shout out to all of you. Sana huwag po kayo magsawa sa kakasuporta sa akin at ganoon din po ako sa inyo. At sa mga hindi ko pa na shout out dyan, basta sa mga sulit ko mga friends, mega love shout out sa mga enemies ko. I love you. Pero totally wala naman akong enemy. Sila lang yung galit sa akin, I think, and insecure. Basta guys, especially sa mga OFW ko sa sulok man ng mundo, tibay ng loob ang kailangan natin. Pagsubok lang yan, laban lang tayo. Huwag po tayong gagaya sa iba na pag na-depress, magsusuicide sila, is not good. Okay? Si God only makakitil ng ating buhay, is not ourselves. Ang armor for them, we need to pray always to our Lord Jesus Christ. He give me strength for us day by day, na kung ano man yung mga pagsubok na binibigay niya sa atin ay dapat nating tanggapin. We face the reality of our life on the world, especially ngayon sa pandemya, di ba? So, huwag po tayong bibitaw kasi alam natin, siya lang po ang may kapangyarihan, may power sa mga nangyayari sa buong mundo. Especially siguro yung mga taong mga makasalanan, kaya nadadamay na rin yung lahat na ganito kasi para ipaalala niya na hindi siya i-ignore. He is the first. I mean, siya yung forever natin. Before nagkagawa tayo ng anumang bagay na gagawin natin sa ating sarili, sa anumang bagay na gagawin natin sa palibot, we need to consult Him. Hihingian natin ang patnubay sa Kanya kung ano man yun. Hindi po tayo mananangan sa sarili natin kakayanan. Hindi po ba? Kasi, yes, I admit, we are not perfect. Pero syempre, kailangan natin maging mabuti, maging huwaran. Especially sa ating kapwa. Di ba sabi nga, kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. It's true, this is superstitious belief, that is true. Based on my own experience. At about naman sa pagdasal sa ating Panginoon, na kung ano man ang hinihiling natin, yes, may based on my experience, yung talagang taimtim kang nanalangin, kahit mo sa Kanya na taos puso ka, nagpakababa ka, tsaka umiiyak ka na dahil siyempre ganun ang nangyari. Tama. Yes, it's true. Hindi naman yan sasagutin ng, pero we be patience na mag-antay dahil sasagutin niya yan. Hindi lang kaagad-agad, syempre. Mag-observe muna siya. So, masarap ang kain ko. Masarap din yung pinto. Ito lang kasi talaga mga love, mga kalalab, or whatever lang gather, or ito lang talaga yung aking time, or na free time ko na to. Kasi pagkatapos ko, alam niyo na, yung oras ng mga OFW here in Singapore really is so cold. Siguro, nagpapahinga man kami in 20 minutes or 30 minutes, pero ito na talaga yung pinaka-pahinga, yung kain. Pahinga ba tawag dito? Kasi, marami kang trabaho, lalo na pagka nag-iisa ka lang na helper sa bahay. Speaking of helper, bumalik kasi ako sa pagka-helper. Dati akong caregiver, but because my patient is already passed away and I cannot transfer to the other patient, kasi nga
the situation is so worse. So of course, I'm scary about the pandemic. Even I finished already my vaccine first dose. The name of the vaccine they're giving me is Moderna. Is they're telling that's it's same in the Pfizer because that vaccine is from the US. But you see that guys, the mark a little bit it's black. That's the mark of my vaccine first dose. So, kung tatanungin niyo ako, mga kalablab, especially mga OFW here in Singapore, after vaccination, wala naman akong nararamdaman kahit nahihilo or whatever. Thanks God. Alhamdulillah. Naramdaman ko lang for 2 days, yung para siyang nangingimay. Yun lang, hindi masakit. Parang nangingimay lang siya ng mabigat sa palibot ng kung saan itinurok yung vaccine. That's it only. After that, until now, thanks God. Alhamdulillah. Wala na akong nararamdaman. So, sa mga takot, huwag po kayo matakot. At saka sa mga ibang mga tinurukan na, di ba, kahit sa Pilipinas or sa ibang bansa, especially sa US din maraming namatay after ng vaccination. I think, siguro, doon na talaga, ang ko na lang talaga yung buhay nila, idinahilan na tinurukan sila ng vaccine. Pero huwag po tayo manghusga in God's will na nangyari yun. I think that's a plan of our God na after the vaccination, that's the end of their life. Yun lang ng dahilan. Kasi bawat tao naman may aspito si God kung hanggang saan yung buhay natin ang kukuhanin niya, di po ba? So, dito ko muna tatapusin. See you on my next vlog, mga kalablab. Sa mga hindi pa nag-subscribe na channel ko, please hit the box my notification bell so that updated po kayo sa mga susunod ko mga pag-vlogs. At kung gusto nyo yung aking videos, please like, share, some comments below. So, love you guys.